morning, church. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Saiden. Amen. Kaya yung mga naghahanap ng tunay na pagmamahal, sa Diyos kayo lumapit kasi yung pagmamahal ng Diyos hindi nababawasan, laging nadaragdagan. Amen. So kanina nagwa-worship po, may nag-speak sa akin verse. So, bago ako magpatuloy, share ko muna sa inyo to. Sabi niya sa Matthew 7 verse 9, kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan niyo ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Amen. Praise be to God. Hallelujah. So, good morning po sa inyo ulit. Napakasarap pong magpuri sa ating Panginoon, lalo na pag nararamdaman mo yung presence ni Lord, yung kabod presence ni Lord, yung kinikilabutan ka, tapos parang bahala na kayo dyan, kahit ano na yung itsura ko, magwo-worship ako. Di ba? Tama po ba? So kung nabitin po kayo, meron tayong Holy Spirit encounter. Huwag kayong mawawala. There's more. Amen? Kaya, let's pray. Pikit po natin yung ating mga mata, ibigay natin yung reverence natin kay Lord. Dakilang Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa ibinigay mong pag-ibig sa amin lahat, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na yung mga sasabihin ko, Lord God, ay manggagaling lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, buksan mo yung puso, isip, Lord God, ng aking mga kapatid, Lord God, na nawa, Lord God, sa pag-deliver ko ng message, Panginoon, ma-deliver ko ito ng maayos at magkakaroon ito ng malaking kabuluhan sa buhay ng bawat isa, Lord God. And God, we pray, Panginoon, na alisin mo lahat ng distraction, Lord God. Lord, samahan mo po ako, Panginoon. Samahan mo kaming lahat, Lord God, mula simula hanggang matapos yung service na ito, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, amen and amen. So, before po tayo mag-proceed, mag-recap muna tayo sa napag-aralan nating last week. Yung tinuro sa atin ni Ate Ron. Soul Care 2. At yung title niya is Who is Your One? Nasishare ng magandang balita o ibabahagi yung Gospel of Salvation. Nagawa po ba natin? Sino yung nakagawa? Boy, praise God and congratulations sa inyong lahat. So sa mga hindi pa naman uli yung lahat. Meron pang mamaya at sa mga susunod na araw. Amen? Today, yung pag-aaralan po natin ngayon, galing siya sa napakabigat na verse. Palagay nyo ano yon? John 3:16. So basahin po natin. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So napaka-familiar po ng verse na to sa atin. Lagi natin itong naririnig, malamang sa mga leader natin, kay pastor, nakikita natin sa FB wall natin, o kaya sa mga kainan, o sa mga restaurant na kinakainan natin. Amen? Pati nga sa mga mudguard ng sasakyan, makikita mo to eh. Kasi very familiar. Pero yung tanong sa ating lahat, nauunawaan ba natin talaga yung verse na to? Nararamdaman ba talaga natin yung sakripisyo ng Ama at ng kanyang anak para sa ating ikaliligtas, para sa ating ikabubuti? Nararamdaman po ba natin? Nararamdaman po ba natin? Amen. Praise God. So siguro, sa mga iba, kaya minsan ayaw nating sumagot kasi hindi tayo sigurado. Minsan, o kaya sa iba, na talagang nararamdaman nila, sagot nila yes. Sa iba, hindi. Ngayon, para mas malinawan tayong lahat, check natin kung talagang nararamdaman natin o hindi. So, example, sino dito yung pagka dumating yung mga bagay-bagay o kaya mga pangyayari sa buhay, nagwo-worry? Wala? Galing naman.
Yun, meron sa likod. Sino dito yung mga, pag dumating yung mga due date, pambayad ng kuryente, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng Bombay. Di ba? Minsan umiikot tayo, di ba? Nararamdaman natin. Minsan takot tayong maputulan. O kaya takot tayong mapahiya. Nagwo-worry tayo. Tama po ba? Na-experience niyo po ba? O kaya sino dito yung mga nakaka-experience ng pagka may nararamdaman sa katawan? Di ba? Salon pass, lalo na kay sa mga medyo bata. Amen. O, tanggalin nyo na yung kating ko, guys. Mapagmahal yung Ama natin sa langit, kaya hindi niya tayo pababayaan. Amen? So, lalo na yung eto, last. Sino dito yung natatakot o tinatamad mag-share ng gospel? Ba, lahat kayo Next week, mas marami tayo, sigurado. Kasi tayo yung... Amen? Amen. So, walang natatakot. Lahat kayo willing. Maging totoo tayo, nakikita ng Diyos yan, mga kapatid. Minsan. Normal lang naman yan. Minsan talaga nararamdaman natin yan. Pero kung talagang nauunawaan natin yung verse na binasa natin, wala tayong kakatakutan. Kasi yung anak niya nga ibinigay niya sa atin, di ba? Ano pa kaya yung kayang hindi ibigay ng Diyos sa atin, di ba? Para sa ikabubuti nating lahat. Amen po ba? Amen. Kung ganon, Kuya Mindong, kung ibinigay niya ng Ama yung kanyang anak, bakit nakakaranas pa rin ako ng mga problema sa buhay? Tama po, di ba? Bakit malungkot pa rin ako pag nag-iisa ako? Bakit parang walang nakakaunawa sa akin? Ang dami nating bakit. Gusto niyo pong malaman yung sagot? Oo, mahina yata. Gusto niyo malaman yung sagot? Amen, yan. So, meron tayong babasahing talata o kaya kwento or parable. Let's read. Samahan niyo po ako magbasa. Malay niyo, nandito yung sagot. Amen. So, Luke chapter 15, verse 11 to 32. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko. Kaya inati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta siya sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang mauubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa titindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako. Amen. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo na ng singsing ang daliri niya at suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka at katayin niyo, magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko ay patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero muling nagkita. Samantala, tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit anong nangyari sa bahay? Sumagot ang utusan,
dumating ang kapatid nyo na ang pinakamatabang baka upang hiyanda. Balik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Nagalit ang panganay at ayaw pumasok sa bahay. Kaya pinuntan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon. Kailanman ay hindi ko sinuway ang utos nyo. Pero kahit minsan, ipinagpakain nyo ang sumag... Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay, nawala siya pero muling nakita. Amen. Sino yung nakakaalam ng verse na to? Amen. Marami, di ba? Sikat kasi itong parable na to. So ano nga kasi yung ibig sabihin ng parable? Earthly story with heavenly meaning. So ayun po yung ibig sabihin ng parable. So ginagamit ni Jesus Christ yung parable pagka nagtuturo siya para madaling maunawaan at matandaan ng mga tagasunod niya ang nais niyang iparating o yung nais niyang ituro sa kanila. So sa parable na to, sa prodigal son, pag-usapan natin yung tatlong person. Yung bunso, yung kuya, saka yung ama. Amen? So, sino muna yung gusto nyo dito? Yung bunso o yung kuya na hindi umalis, na nagtrabaho lang? Sino po? Saka sa bunso, sino? Bunso, yan. Kuya. Okay, pag-usapan po natin. So, unahin natin yung bunso. After niyang makuha yung inihingi niya sa kanyang ama, umalis siya. Kung ano-ano yung ginawa niya dun sa kayamanang ginawa niya. Kayamanang nakuha niya sa kanyang ama. Nilustay niya dun sa walang kabuluhang bagay, di ba? Kumbaga, nagpakasaya talaga siya. Kaya lang, dumating yung time na naghirap siya. Naubos yung kakaunting yaman na meron siya. So, ngayon na-realize na bumalik siya, di ba? So, ayun yung bunso. Sometimes, ganito tayo. Pag meron tayong inihingi sa Diyos, pray tayo ng pray. Pero pagka binigay na ng Diyos yung inihingi natin, umaalis tayo sa Diyos. Nakakalimutan natin siya. Example, pray tayo ng pray ng trabaho. Pagka binigay na ni Lord yung trabaho, nagiging busy na tayo dun sa trabaho. Unti-unti, lumalayo na tayo sa Diyos. Nakakalimutan na natin nakakalimutan na natin yung nagbigay. Mas ini-enjoy natin yung blessing. Mas inuuna natin yung blessing kesa dun sa blesser. Tama po ba? Minsan, ganito po tayo. Pero yung iba, hindi naman. So, yung pag may hiningi tayong negosyo kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng pagkakakitaan, extra income. Binigay ni Lord. So, napakabait ng Diyos, di ba? Ibinigay niya yung iniiling natin. Kaya lang, nung ibinigay niya, ito na rin yung naging dahilan para yung malalim nating relasyon kay Lord, unti-unti nang manlamig. Kasi, na-focus tayo dito. Kasi akala natin ito yung maganda. Sinasabi pa natin minsan, dapat maging good steward tayo dito. Kasi, kaya nakaka-focus tayo dito. Kaya lang, yung pagiging good steward, dapat inuuna natin yung Diyos bago yung binigay niya. Amen po ba? Amen. O kaya sa mga student, minsan kinakapos yung mga magulang natin. Siyempre, magpipray tayo kay Lord. Gusto nating mag-aral, di ba? Kaya lang, nung binigay ni Lord yung request natin, so nag-aral tayo ng mabuti. Sa sobrang focus natin sa pag-aaral, in-enjoy natin. Kasi may bonus pang jowa. Nangyayari, di ba? So, kaya lang, dito na tayo na-focus kasi masyado tayong nagsaya dito. Akala natin, ito yung tama at akala natin, ito yung mabuti para sa atin. Dumating yung time, kinatok ka na ni Lord kasi nakalimutan mo na siya. Di ba? Minsan ginagamit niya na yung jowa mo, nag-aaway na kayo.
nagkakaroon ng ano ba yun? Hiwalayan. So, ayun. Minsan, ayun yung paraan ni Lord para katukin tayo. Kasi, iniiwan natin si Lord. Mas napopokus tayo dito. So, ayun yung mga bagay na nagpapalayo sa atin kay Lord. Amen? So, ayun si prodigal son. In-enjoy niya yung blessing, pero yung blesser, iniwan niya. Sabi nga doon sa kasabihan, di ba? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya guys, pagka hindi nyo tiningnan yung Diyos, hindi rin kayo makakarating sa inyong paroroonan. Amen? So always chase the blesser, not the blessing. So, gusto niyo yung bunso? Yun yung nagtaas kanina. Yung panganay naman yung pag-usapan natin. Si kuya naman, nasa kanya na yung lahat. Andun siya sa tahanan ng kanyang ama. Pero ang problema naman nito, hindi niya na-appreciate yung bagay na meron siya. Hindi siya grateful kung ano man yung meron siya. Gumagawa nga siya dun. Present siya lagi dun sa bahay ng kanyang ama. Pero yung totoo, yung kalooban niya naman yung malayo. Amen? So, hindi niya na-appreciate. So, same way sa atin, maraming bagay yung meron tayo. Pero dahil hindi natin na-appreciate, hindi tayo nagiging grateful, hindi tayo masaya. Dahil nakatingin tayo sa iba, kaysa dun sa mga bagay na meron tayo. Tama po ba? Nangyayari, di ba? So, example, sa mga student naman. Mga estudyante, mahirap magpag-aral. Pag yung magulang nyo, ibinibigay niya yung lahat. Pag yung mga magulang nyo, talagang todo kayod siya sa pagpapaaral sa inyo para makatapos kayo sa pag-aaral. Appreciate nyo yun. Huwag nyong hanapin sa mga magulang nyo yung kulang. Kasi yung mga magulang nyo, maraming iniisip yan. Kumbaga, kahit yung pansariling kagustuhan nila, sinasakripisyo nila para maitapos kayo sa pag-aaral, para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Tama po ba mga magulang? Amen. Narinig nyo bawi tayo. Mga anak. Sa mga anak naman, mga magulang, para sa inyo to. Minsan, wag tayong nakatingin lagi doon sa mali ng mga anak natin. Kumustahin din natin sila. Baka may pinagdadaanan din sila. Di ba? Amen. Amen. So, ayun. Kumustahin din po natin sila. Mag-heart-to-heart talk tayo. Hindi lang tayo yung may pinagdadaanan, yung mga anak din natin. Kaya, minsan, nakikita natin yung pagkakamali natin, nakikita natin yung pagkakamali nila, pero yung pagkakamali natin, hindi natin nakikita. Di porket magulang tayo, lagi tayong tama. Amen, mga anak? Amen. Share nyo sa tatay nyo yun, guys, tsaka sa nanay nyo. O kaya naman, church, dito sa church, katulad ng panganay, nandun siya sa kanyang ama. So, tayo din nasa bahay dalanginan ng ating ama. Ang dami nating ginagawa, di ba? So, minsan, sa dami ng ginagawa, nagrireklamo tayo. Hindi natin na-appreciate yung pinag-ihirapan ng mga naglilid sa atin dito. Ibinibigay nila kumbaga, yung the best para sa atin. Example, yung teaching o kaya yung preaching. Di ba? So, na-appreciate mo ba yung mga nagtuturo dito? Na-appreciate mo ba yung effort nila para turuan ka, para magamit mo sa pamumuhay mo, para lalo kang mapalapit sa Lord? O abang may nagtuturo dito, nagse-cellphone ka? Ano-ano yung iniisip mo? Nandito ka nga, pero malayo naman yung kalooban mo. Di ba? So, minsan, ang daming gawain, di ba? May LG, may mentoring, may Holy Spirit encounter, meron pang equipping class, may HSC pa, di ba? Unlimited, ang daming ginagawa. Pero yung tanong, na-appreciate mo ba? Kasi kung totoong na-appreciate mo to, magbabago at magbabago ka. At yung pagbabago, nakikita yon. Hindi mo madadaya yon. Amen? So, appreciate natin kasi pinaghihirapan yan. Pinagdadasal. Binibigay yan ni Lord. Message na yun para sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa sambahang ito. Kumbaga, para ang kumain sa Eat All You Can, sa dami ng gawain. Sa Eat All You Can, maraming pagkain, di ba?
So, itong praise God, itong Hope Batan, hindi siya basta-basta pagkain lang. Para siyang Vikings. Amen? Special, may pangalan. Ika nga, treat kita, Pastor. So, parang sa Vikings, parang ganun. Kasalanan mo na lang pag hindi ka nabusog. So, dito, kasalanan mo na lang pagka hindi ka nag-grow. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung mga leader natin, appreciate natin yan. Huwag tayong magalit sa kanila pagka pinapollow up kayo. Pagka nire-remind kayo na may LG, attend kayo, ganyan, 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 ganyan. Di ba mga leader? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Minsan naiinis kayo sa mga yan. Pero yung ginagawa lang nila yung katungkulan nila na ibinigay ng Diyos para mailapit kayo sa Diyos. Kaya kung gusto nyong lumago, igalang natin sila. Kasi pag ginalang natin sila, si Lord yung ginagalang natin. Amen. Kasi sabi sa Bible, lahat ng kapamahalaan ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, walang hindi. Yung mga leader natin na above us, sila yung itinalaga ng Diyos para i-lead tayo. Ngayon, kung may tanong tayo doon, questionin natin yung Diyos. Kaya nyo? Amen? Amen? So, sa dalawang parable na to na binanggit, sa isang parable, ulit. Sa parable na to, ipinapakita ng parable na to yung dalawang klase ng tao na malayo sa Diyos. Yung una, yung bunso. Ito yung talagang literal, physical, malayo siya sa Diyos. Ngayon, yung isa naman, yung kuya, ito yung nandito siya sa bahay ng, alam ba, nandito nga siya, pero yung kalooban niya naman yung malayo. Amen? Amen po ba? Sino kaya tayo dito? Church, sabi nga ni Jay, check heart. Heart check. Thank you po. Heart check. Check nyo muna yung mga puso nyo. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Pikit tayo guys. Kung sino tayo dito. Heart check. Amen. So, ang alam ko, na-check nyo na yung puso nyo. So, ganun pa man, church, mapagmahal yung Diyos. Kahit lumayo tayo sa Kanya, kahit na saan man tayo nakarating, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayun yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya yung title ko ngayon is A Loving Father. Amen. So si Loving Father, meron siyang tatlong katangian. Una, a loving Father who accepts us. Point number 1. Lucas chapter 15 verse 20. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama, naawa siya sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at inalikan. Amen. Church, gaano man kalayo yung narating natin sa paglayo natin sa ating Diyos, at ano man yung nagawa nating kasalanan, sa paningin ng Diyos, kapag nagsisi ka ng buong puso at bumalik sa Diyos, ang awa at pagmamahal ng Diyos ay nakahanda para tayo ay tanggapin. Amen? Tatanggapin ka ng Diyos without condemnation. Tatanggapin ka ng Diyos without question. Hindi tulad ng mga mahal natin sa buhay. Minsan tinatanong tayo, malate lang tayo ng uwi, saan ka galing? Sinong kasama mo? Bakit ngayon ka lang? Hindi ka pa nakakasagot dun sa una, may kasunod na kagad tanong. Di ba? Kinu-question na kagad tayo. Pero yung Diyos, hindi ganun, friend. Mapagmahal siya. Amen. So, tatanggapin ka rin niya without condition. Pag yung tao, ganito eh. Makakapasok lang yan sa tahanan ko pagka. Marami siyang pagka. Papatawarin ko lang yan pagka. Kakausapin ko lang yan pagka. Ang dami nating kondisyon. Samantalang tayo, nagkakasala din naman. Hindi po ba? Pero punong-puno tayo ng kondisyon sa buhay. Amen? Pero yung Diyos natin, church, ay hindi ganun. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Imagine pag nagpakumbaba ka sa Diyos, ibinaba mo yung sarili mo, tapos bumalik ka, anong ginagawa ng Diyos? Tumatakbo pa siya, papunta sa atin.
Amen? Tayo kaya natin gawin yon? Siguro. Kaya, remember church, pag nagkasala tayo sa Diyos din tayo unang lumapit. Kasi sa Kanya tayo unang nagkasala. Pagkatapos, lumapit tayo dun sa taong nagawan natin ng mali. Humingi tayo ng tawad. Doon yung una nating lapitan at ikalawa. Hindi sa jowa, hindi sa bisyo, hindi sa kung sino-sino. Dapat una tayong lumapit sa Diyos. Kasi sa Diyos tayo nagkamali. Amen. Tulad ng prodigal son, di ba? Nung lumayo siya dun sa kanyang ama, una niyang na-realize, nagkasala po ako sa Diyos at sa tatay. So, ganun din tayo. Kaya, church, pagka nararamdaman na natin na malayo tayo sa Diyos, pagka kinukonvict na tayo na bumalik tayo sa Diyos, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na tayong magpa-bebe-bebe pa. Bumalik na kagad tayo sa Diyos. Kasi yung Diyos lagi nag-aantay sa atin. Huwag na tayong magpabukas-bukas pa. Because tomorrow, sabi nga, tomorrow is not a promise. Amen. Dapat, sabi ni Lord, lagi kayong maging handa. Amen. So, our God is a loving Father who accepts us. Amen. So, number 2, our God is a loving Father who anoint us. Lucas chapter 15, verse 22. Pero tinawag ng Ama ang mga utusan niya, madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit. Bihisan siya, lagyan niyo ng singsing ang daliri niya, at suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. So, a loving fathers who anoint us. Ibig sabihin, pag bumalik ka sa Diyos, pinipili ka niya, anointing muna, anoint us. Pinili o itinangi. So, tingnan natin kung paano piniling muli ng Ama yung kanyang anak nung siya ay bumalik ng nagpapakumbaba. So, nung nakita nung Ama yung kanyang anak, anong ginawa ng tatay niya? Di ba? Kagad, nag-take siya ng action para bigyan ng, kumbaga, para i-celebrate yung pagbabalik nung nawawala niyang anak. Ganun niya, ayun yung unang ginawa ng Diyos. Tapos, paano siya inanoint? Binihisan niya ng pinakamagandang bihisin o yung sinasabi na the best robe. Sabi sa Isaiah 61:10a, nalugod ako sa Panginoon kong Diyos dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. So yung best robe dito, church, ibig sabihin, restoration. Pag bumalik tayo sa Diyos, nire-restore niya yung identity natin. Binibigyan niya, hindi niya lang nire-restore, binibigyan niya rin tayo ng rightful status o sa madaling salita, nagiging member of the family niya tayo. Amen? So, magiging lehitimong anak tayo ng Diyos. Kung ano yung pag-aari ng Ama, pag-aari din natin. Kumbaga, yung robe signifies purity, salvation, and righteousness. Diba? Ganun kaganda yung nag-iintay sa atin pagka bumalik tayo sa Diyos. Kaya church, wag nating sayangin yung panahon. Bumalik kaagad tayo sa Diyos. Kaya kung nandito man tayo, wag tayong magpatumpik-tumpik, seryosohin natin yung pananampalataya natin. Kasi napakaganda nung naghihintay sa atin. Ano pa? Yung ring. Kumbaga yung signet ring. Kumbaga symbolize authority. Yung bang pantatak. So dito, pag may signet ring ka, nung panahon na yon, parte ka ng maharlikang pamilya. O, diba? Magiging maharlika ka. Kumbaga, mataas na pamilya ka. Ruler, pag ganon. Kumbaga, royal blood ka. Sino sa palagay nyo yung yung alam nyong mataas na pamilya? Kaya, mga hierarchy, parang ganon. Mag-isip kayo, guys. Magbigay kayo ng example. So, yung mga sa London, di ba, yung mga king, di ba? So, ganun tayo. Pagka bumalik ka sa Ama, binabalik ng Diyos yan. Sinusuotan ka ng singsing. Pagka ganon, kung anak ka ng hari, magiging hari ka din. Di po ba? Amen? So, tingnan nyo, pagka nawala yon, pagka lumayo ka sa Diyos, maganda yung katangian mo, maganda yung kabuhayan mo dun sa Ama. Tapos, pagka lumayo ka sa Diyos, ano yung nangyayari? Naghihirap ka, tapos
kasama mo yung mga baboy. Gusto mo ba yun? Kumbaga, imagine, magandang buhay, tapos buhay na kasama yung baboy. Amen, di ba? Nare-realize po ba natin? Nai-imagine natin yung ipinagpalit natin. Kumbaga, pinagpalit mo yung konting blessing, tapos yung kasunod nun, devastated na buhay. Yon. Tapos, kung nasa Diyos ka, magandang buhay yung naghihintay sa atin. Kaya, church, lagi tayong lumapit sa Diyos. Amen. Saka, pagka hari ka, may kingdom, di ba? Ito yung magpapatudo na may kingdom. Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So kung and everything will be added unto you. So sabi din sa Revelation, maghaharing 100 years kasama ni Jesus Christ yung magtatagumpay. Yung mga taong hindi lalayo sa Diyos. Ibig sabihin, magiging hari tayo. Pag-aariin natin yung mundo. Amen. Amen. Pag-aarian natin yung mundo. Ayaw nyo ba yun? Hindi ba natin papalakpakan yung Diyos? So kaya Joseph, isa kang hari. Magpatuloy ka lang. O, tapikin nyo yung mga katabi nyo. Maghahari tayo. Haring Lloyd. Amen. Amen. Mga hari pala tayo, mga kapatid. Hindi lang natin namamalayan. So, ayun yung ini-still sa atin. Kaya, church, huwag nating sayangin. Pag nasa Diyos na tayo, huwag na tayong bumalik pa dun sa dati nating pamumuhay. Amen? So ano pa? Yung shoes o yung sandals. Sign of readiness and preparation for the journey ahead. So indicating the son is no longer a stranger o a beggar. Mayaman na siya ulit pagka sinuotan siya ng sapatos. Kumbaga, pagka binigyan ka ng sapatos, nung time na yon, palatandaan na yon na hindi ka na mahirap. Kumbaga, nakakaangat ka ba? Nakaka-LL, ganun. Luwag-luwag sa buhay. Ayan, pastor. So, ganun. Di ba, pagka ganito yung ini-still sa atin ng demonyo, imagine, kung aalis tayo sa Diyos, ano yung magiging kapalit? Kasama mo yung baboy. Yung baboy, ito yung pinakamaruming hayop na nilikha ng Diyos. Amen. So, ang dami naman pwedeng hayop doon na itulad, di ba? Pero bakit itinulad siya sa baboy? Pwede naman kambing. Pwede naman dinosaur kung meron pa nun, di ba? Pero wala. Baboy. Kasi signifies na pag malayo ka sa Diyos, marumi ka. Ikaw yung pinaka-worst na tao. So kaya, congratulations sa inyong lahat kasi nandito kayo. O di ba? Nalalaman nyo na yung identity nyo, inaanoin tayo ng Diyos, mga kapatid. Ini-encourage tayo na bumalik sa Diyos. Araw-araw yan, sa devotion pa lamang. Marami na nag-devotion, yung pastor natin, yung mga leader natin. Ini-encourage tayo na bumalik sa Diyos. Minsan mamasamain pa natin, eto pala yung naghihintay sa atin, di ba? Amen po ba? Kaya, church, appreciate natin to. Kaya, magpatuloy tayo sa Diyos. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating upang magkaroon. Amen. Ito yung ini-still sa atin ni Satan, kaya siya dumarating dito. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ganitong paraan, pag na-still niya tayo sa Diyos, sa ganitong paraan niya masasaktan yung Diyos. Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos. Imagine yung taong mahal na mahal natin inalis sa atin. Di ba masakit? So si Lord nasasaktan din pag lumalayo tayo sa Kanya. Kaya church, wag na matigas yung ulo. Wag na tayong magpatumpik-tumpik. Amen. So yun. Kaya church, wag tayong magpadaya doon sa kakarampot na bagay. Dahil maraming bagay yung mawawala sa atin. Sabi nga sa kasabihan, nasa kama na, nagpapagpa. Di ba? So ganun. Gusto niyo yun? Maganda na yung inihigaan nyo komportable ka na, nasa palasyo ka, tapos pupunta ka dun sa kulungan ng hayop. Minsan nga, dati wala namang kulungan yung baboy di ba? Nasa nakatali lang, nasa putikan pa. Tapos gusto mo ganun? Ay, ikaw na lang pagka ganun. Amen? Wag ganun, church. Appreciate natin yung bagay na meron tayo. Appreciate natin yung pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Binihisan niya tayo, minahal niya tayo,
pinagpahalagaan tayo, binigyan tayo ng identity. Kaya, appreciate natin mga kapatid. Mapagmahal yung Diyos sa atin. Never siyang lalayo sa atin. Kaya, point number 3, God is a loving Father who is with us. Lucas chapter 15, verse 31. Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo." This verse, God is reminding us na hindi lumalayo ang Diyos. Kasama natin siya sa bawat oras, sa bawat aspeto ng buhay natin, nandyan siya. Tayo lang yung lumalayo sa Diyos, tandaan niyo yan. Tulad ng prodigal son, di ba? Lumayo siya sa Diyos. Sabi ni Rick Warren, yung pinakamalaking problema ng tao, yung hindi niya mahal yung Diyos. Yung pinakamalaking problema ng tao, hindi niya alam kung gaano siya kamahal ng Diyos. Tama siya, di ba? Kasi kung alam mo, hindi ka lalayo sa Diyos eh. Sabi nga nung sa ordinary promptings of men, pag ginawan ka ng kabutihan ng tao, never mong gagawan ng masama yon. Mawawalan ka ng lakas ng loob o mag-isip ng gawan ng hindi maganda yung tao na yon. At kapag yung tao na yon dumating siya sa bahay natin, anong gagawin natin? Pagsisilbihan natin, di ba? Hindi na naman natin siya titignan lang, gaganon mo lang. Ay, nandiyan ka pala. Tapos wala na. Hindi tayo ganun, di ba? Kung normal, kumbaga sa normal na tao, yung gagawin niya, paglilingkuran niya yung tao na yon. Kasi ginawan siya ng kabutihan. Ganun tayo, di ba? Baka nga kahit wala kang pera, mangutang ka pa eh. Mabigay mo lang yung the best na pagkain o kaya yung the best na ma-offer mo dun sa tao na yon para maipakita mo yung pagpapasalamat mo sa kanya, para maiparamdam mo siya na appreciate ko yung ginawa mo. Pero bakit pag sa Diyos, hirap na hirap tayo? Minsan, kumbaga, hirap na hirap tayong paglingkuran siya. Eh, binigay niya naman yung lahat sa atin eh. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ikabubuti natin. Ano pa bang gusto natin? Ano pa yung hinahanap natin, di ba? Wala na. Wala na siyang kayang i-offer. Kasi binigay niya na lahat sa atin. Nasa atin na ang lahat, sabi nga ni Daniel. Nasa atin na yung lahat. Nasa atin na. Kasi nasa atin na si Jesus, amen? Amen po ba? Na-appreciate ba natin, church? Kasama natin yung Diyos. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Amen? So, church, God is reminding us na mahal tayo ng Diyos. At yung pagmamahal ng Diyos, hindi nakabase kung ano yung nagawa nating tama at kung ano yung nagawa nating mali. At yung pagpapatawad ng Diyos ay hindi nakabase doon sa ginawa natin. At yung katapatan ng Diyos, hindi rin nakabase sa katapatan natin. Church, yung mga bagay na yun, yung pagmamahal, pagpapatawad, katapatan, katangian na ng Diyos yun. Katangian na ng loving Father natin sa heaven yun, church. Kaya, magbalik loob tayo sa Diyos. Kung tayo man ngayon, siguro, nandun tayo sa point na nandito tayo pero malayo yung kalooban natin. O kung may mga tao tayong kaibigan o mga mahal sa buhay na dapat makarinig ng message na to, i-share natin to sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay. Kasi ang ganda nung naghihintay sa atin, di ba? Kung kayo man yun, kumbaga, alam nyo na anong gagawin natin, anong next. Itatago lang ba natin? O ibibigay natin? Yung ating ama, dinemonstrate niya na yung klase ng pagbibigay. Ibigay mo yung the best. At yung the best na mabibigay mo sa mga taong nakapaligid sa'yo ay yung kaligtasan na tinanggap natin. Yung identity natin na anak tayo ng Diyos. Wala nang makaka-steal nun. Kumbaga, si Satan, wala na siyang magagawa na agawin yon. Dadayain niya na lang tayo. Huwag lang tayong makikipag-agree sa Kanya. Tumingin lang tayo lagi sa Diyos. Sabi nga, kung gusto niyong makarating sa paroroonan, tumingin tayo lagi sa pinanggalingan. And conclusion, ika nga, ang Diyos natin ay mabuti, mapagmahal. At hindi niya, mabuti, mapagmahal, hindi niya ipinagkait yung kaisa-isa niyang anak. Jesus Christ is the most important person in heaven. Ibinigay niya sa atin yung anak niya.
a loving Father offered His Son for the salvation of mankind. Amen? Kaya church, sabi niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, at kung ang mga mamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit. Papatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain kong ulit. 2 beses, pagpapalain kong ulit, pagpapalain ang kanilang lumain. Church, let us humble ourselves before God. Ito yung naghihintay sa atin. Kung gusto nyo ng pagpapala, lumapit tayo sa Diyos. Kung gusto nyo ng kapayapaan, kung gusto nyo ng kagalikan, kung gusto nyo ng kagalakan sa buhay, sa Diyos natin matatagpuan. Amen?